Good evening. Tuloy po kayo, Padre. Mano po, Father. Kaawaan ka ng Diyos. Mano po, Father. Kaawaan ka ng Diyos. Oh. Para kay Daisy, ha? Opo. Mano po, Padre? Kaawaan ka ng Diyos. Nasaan si Violet, si Daisy? Nasa taas po, Father. Dito na lang po kayo maghapunan. Kumain na kami. May dalang ulam si Maria. Oo. Tamang-tama sa hapunan nyo. Sandali, ah. Tatawagin ko lang po si Violet tsaka si Daisy. Huwag na, Hasmin. Kayo ni Baby ang gusto ko makausap. Maupo ka sa tabi ng ate mo. Bakit po, Father? Hasmin, Baby, malapit nang ikasal ang tiyatirin ninyo, hindi ba? Alam nyo, mahirap sa bagong mag-asawa ang agad-agad may responsibilidad na. Kaya napagkasunduan namin ng tiyatirin ninyo na humanap ng mga pamilya na makakatulong sa pagpapalaki sa inyo. Paghihiwalay niyo po kami. Kailangan, Hasmin, para magkaroon kayo ng magandang kinabukasan. Parang awa niyo naman po, Father. Huwag niyo naman po kami paghiwalay ng mga kapatid ko. Si Therese, sabi mo, aalagaan mo kami. Father, huwag niyo naman po kami paghiwalayin. Baby, makiusap ka kay Father. Hasmin, baby, yun ang pinakamagandang magagawa para sa inyong magkakapatid. Father, huwag niyo naman po kami paghiwalayin. Mahal na mahal ko po sila. Tita Teresing! Si Kuya Jake ho. Tita Teresing. Kuya Jake? Hindi ho. Nasanay na ho kasi ako eh. Kapatid ng mami ko, Jake, si Tita Teresing. Maswerte kang bata ka. At meron pang natitirang lalaki sa mundong ito, gaya ni Jake. Maraming salamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi maililigtas sa malaking kahihiyan ng batang ito. Tita, Para ho sa akin, walang dapat ikahiya si Ara sa mga nangyari sa kanya nung dalaga pa siya. Sandali lang mga kaibigan, sandali lang. Mga minamahal kong kababayan, mga kapitbahay, at iginagalang kong mga kamag-anak. Una, gusto kong magpasalamat sa inyong lahat dahil sa nag-aksaya kayo ng panahon upang makadalo dito sa munting salo-salo ng dalawang bagong kasal. Isang magaling na lalaki, ang aking manugang, si Jake Abelardo. Hindi sa tulad ni Henry Ortiz, na lumikha ng alingas-ngas at umapi sa aking anak. Siguro naman wala nang makapagsasabi na wala nang pag-asa ang isang katulad niya. Tama na yan! Matagal ko nang inintay ang oras na ito. Hayop ka! Romy! Isa ka pa ring hayop! Jake! Wala tayong dapat pag-usapan. Anong wala? Tinangay mo ang babaeng papakasalan ko! Pakakasalan mo. Pero ayaw ka naman pakasalan. Mang Romy, wala akong kasalanan si Kuya... Si Jake. Napahiya ako! Ginawa ninyo akong... Sambot na lang ako ng tira ng iba na palpak pa! Tayo na, Ara. Maraming salamat sa mga kabutihang ginawa niyo sa akin. Pinatuloy po ninyo ako rito. Binigyan po ninyo ako ng tirahan at mga kagamitan at iba pang mahalagang bagay. Kasi magpapaalam na po ako.
Totoo po ang lahat ng mga sinabi ni Diyosa tungkol sa akin. Ako po ay isang impostor. Isang fake. Inimbento ko lang po ang lahat ng mga sinasabi ko tungkol sa aking sarili. Tungkol sa aking buhay. Pati ang pangalan ko. Kailangan ko po kasing sagutin lahat ng mga tanong niyo sa akin. Darwin? At hindi rin po yan ang pangalan ko. Hindi ko po alam ang tunay kong pangalan. Nakuha ko lang yan sa isang karatula. Ang Darwin Sari-Sari Store sa bayan? Naalala ho ninyo, Doc. Naalala ho ninyo nung una tayo nagkakilala, tinanong po ninyo sa akin kung sino ako. Wala po akong mabigay na pangalan sa inyo dahil wala po ako naalala. Naalala po ninyo nung nakita po ninyo yung mga sugat sa likuran ko. Yung mga pasa, yung mga peklat. Hindi ko po alam kung saan ko po nakuha yung mga yun. Diyos ko. Wala po akong alam tungkol sa sarili ko eh. Hindi ko po alam kung ano nangyari sa akin. Maniwala man ho kayo sa hindi. Hindi ho ako nagsisinungaling. Kung akala po ninyo nagsisinungaling ako. Ang ibig ko lang naman sabihin, mahirap unawain yung sinasabi ko sa inyo. Hindi ko alam kung sino ako. Kung ano ako. Hindi ko alam kung ano ang aking nakaraan.